Sa panahon ngayon, dapat po matuto tayong mag-impok. Hindi kinakailangang magsimula sa malaking halaga. Kahit barya-barya, malayo na ang pwedeng marating ng iyong pera. Kaya naman malaking tulong ng araw ang pag-iipon gamit ang Amazing Alcansya. Ang barya, minsan binabaliwala, pero ang hindi naintindihan ng iba, pag ipinagsama-sama ang mga ito, malaki ang kanilang halaga. Ang iniitsyakwera ng iba, pinagkakaabalahan naman ipunin ng ilan sa alkansya. Tulad ng batang ito na desididong punuin ang kanyang alkansya. Sa isang kamakailang dokumentaryo ni Cara David sa programang Eyewitness sa GMA, nakilala niya sa Eastern Samar si Anthony, isang batang maninisid. Para hindi na ako manghingi sa nanay ko. Ng alin? Ng pambayad sa eskwelahan. Ang kakarampot na barya na kinikita niya, nakakayanan niyang ipunin sa kanyang alkansya. Sira-sirang botelya man ang gamit na alkansya ni Anthony. Ang mahalaga, hindi niya nakakalimutang mag-impok dahil para sa kanya, maaari na siyang makabili ng gamit sa eskwela. Noong unang panahon, nag-iipon ng pera ang mga tao sa mga garapong gawa sa tinatawag na pig, isang uri ng clay na kadalasang ginagamit sa paggawa ng paso. Pagkalipas ng panahon, naging piggy bank na ang tawag sa mga alkansyang ito. Ngayon, iba-iba na ang anyo ng piggy bank. Meron ang hugis LPG gas, delata, at ang teritoryo ng mga piggy ngayon pinasok na rin ng mga pusa. Dahil sa mga unique design nila, mas nakakaengganyo tuloy mag-impok. May malaking papel din ang alkansya sa buhay ng 5 taong gulang na si Zuleika. 2 years old pa lang daw ang bata nang matutong maghulog ng mga barya sa kanyang alkansya. At first, sinabi namin sa kanya na pag may gusto siyang bilhin, kailangan pag-ipunan niya, hindi porke gusto niya, bili lang ng bili. Kaya tinuruan namin siya mag-save. Nag-start kami sa maliit lang na coin bank. And then, nung napuno na yon, bumili kami ulit ng isa pa na parang made of glass siya. So, nabasag, kaya nagpahanap kami ng mas malaking jar. Welcome to this pink room. This is my bed. This is my bag. And these are my piggy banks that I'm using right now. Nung isang buwan lang, binasag na ang luma niyang alkansya, isang dambuhalang boteng pinuno niya sa loob ng 3 taon. Uncle Yo broke the jar. And then he used the stick to put out the coins. And then we put it in a pilao. Everyone helped in counting the coins. And then, sinort namin siya. Naabot kami ng hanggang after lunch. Ang baryang naipon ni Zuleika, umabot sa 58,000 pesos. Bagay na ikinatuwa niya at ng kanyang pamilya. Siguro ang excitement niya hindi yung nung nabilang na yung pera eh. Yung the fact na napuno yung jar, excited na siya na buksan, na bilangin. Masaya kaming lahat kasi parang fulfillment para sa amin lahat yun na nakabuo siya ng ganong amount to think na 5 years old pa lang siya. I got the coins from everyone in my family. My mom, my pop, my Uncle Yo, my Uncle Runching, and my Mama La and my Papa Lo. Everyone. Masirap ding mag-ipon itong si Zuleika dahil meron siyang motibasyon. And some of it I will use for Disneyland. And some of it I will save for the rainy days. Kaya naman laking pasasalamat ni Zuleika sa kanyang pamilya sa maagang pagkamulat sa pag-iimpok. Thank you for my family that helped me save. Now I have 58,000 bucks. Si Matthew naman, isang bibong kindergarten student na sumusunod sa mga yapak ni Zuleika. Especially kasi during the time na nabinigay sa kanya, Christmas time yun eh. In-encourage ko na siya na mag-ipon na doon sa alkansya niya. Mula noon, natuto na raw itong mag-ipon. Pero laking tuwa raw ng mga magulang ni Matthew nang malaman nila kung anong gustong gawin ng anak sa naipong pera.
gusto mo natulungan siya, saan mo siya binigay? Sa mga batang nawala ng bahay at nawala ng mahal sa buhay. Noong kasagsagan ng trahedya ng Sendong sa Cagayan de Oro, hindi nagdalawang isip si Matthew na i-donate ang naipon niya. Sana maligaya din Pasko nila, di ba? Lang po. Bata pa, mga kapuso, oh. Nasisiyahan din ako na ganyan na pala yung ano niya, yung mindset niya na pumapasok na talaga sa mind niya na itong alkansya ito itatabi ko na, isang tabi ko na talaga ito para sa sa mga nangangailangan. Nakakatuwang isipin na sa murang edad, inuna ni Matthew ang pagtulong sa kapwa. Isang patunay na ang pag-iimpok hindi lang gawaing pansarili. Masaya po ako kasi nabigay ko na po sa kanila man patulis ng pagtulong kay sa akin. Ang alkansya, patunay sa kasabihang big things come from small beginnings. Kung matututo tayong magpahalaga sa mga maliliit na bagay, malaki ang maaring maging epekto nito. Mula sa pagbigay ng pag-asa hanggang sa pag-abot ng simpleng pangarap. O di kaya, pagtulong sa mga nangangailangan.